Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 50 o 55 pataas at matagal na kayong nagbabayad ng SS contribution, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil itong video na ito ay para sa inyo. Ngayong April 2026, maraming nangyayari sa inyong pensyon na hindi pa alam ng karamihan. Hindi lang basta-basta na balita ito. Pera ito. Totoong pera na maaaring lumapit na sa inyong kamay o maaari ring mawala sa inyo kung hindi kayo maingat. Isipin ninyo ito, meron kayong kapitbahay na parehong nagre-retiro, parehong matagal na nagbabayad ng SSS. Isa sa kanila ay nakatanggap ng mas malaking pensyon ngayong buwan. Ang isa ay hindi. Bakit? Hindi dahil mas marami siyang bayad. Hindi dahil mas matagal siyang miyembro. Kundi dahil lang sa isang bagay alam niya ang dapat gawin. Alam niya ang tamang hakbang. At ngayon ibabahagi namin sa inyo ang lahat ng iyon. Kasi kung hindi kayo mag-iingat, kung hindi ninyo malalaman ang mga bagong patakaran ng SS ngayong 2026, posibleng malipasan kayo ng mga benepisyo na para sa inyo. Ngayong April 17, 2026, inanunsyo ng SSS ang isang napakalaking hakbang. Naglatag sila ng halos bilyongo para sa pinansyal na tulong sa mga miyembro, pensyonado at employer, at kabilang kayo doon. Kaya huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Manatili kayong nakatuon. Sama-sama nating alamin kung magkano na talaga ang inyong pensyon ngayong April 2026. Kung kailan darating ang pera at kung paano ninyo maaaring mapalakas pa ang inyong buwan ng kita sa pagre-retiro. Magsimula tayo sa pinakamainit na balita. Sa ilalim ng SSS Pension Reform Program, ang mga pensyado na nagtatanggap ng retirement at disability benefits ay makakatanggap ng 10% taon ng pagtaas simula September 2025. Pagkatapos ay isa pang 10% sa 2026 at muli sa 2027. Ibig sabihin, kung kayo ay nagre-retiro na ngayon o magre-retiro sa lalong madaling panahon, hindi ito isang beses na bagay. Ito ay tatlong magkakasunod na taon ng pagtaas. Ngunit narito ang bagay na dapat ninyong malaman ngayong April 2026. May napakagandang pagbabago na nangyayari. Inilipat ng SSS ang Schedule 2026 pension increase mula September papunta sa June 2026 upang mas maaga ang tulong sa mga pensyado. Kaya kung naghihintay kayo ng Setyembre, hindi na kayo maghihintay ng gaano katagal. Simulahon nyo yun ng taong ito, darating na ang dagdag na pensyon ninyo. Gaano kalaki ang pagbabago? Ang minimum pension ngayon ay 2,000. Ang average monthly pension ay mga 5,000. At ang pinakamataas ay halos 24,000 bawat buwan. Kung ang inyong pensyon ngayon ay 5,000, ang 10% pagtaas ay nangangahulugang makakatanggap na kayo ng 5,500 bawat buwan. Parang hindi malaki sa una pero handa na kayong makinig. Pagkatapos ng 3 taon, ang mga retirement at disability pensioner ay magiging halos 33% na mas mataas ang kanilang pensyon kumpara noong bago ang 2025. Iyon ay malaking pagbabago mga kaibigan. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ngayon ay 4,000 bawat buwan sa katapusan ng 2027, maaari itong maging higit sa 5,300. Para sa mga may 10,000 pensyon, maaari itong maging higit sa 13,000 sa pagtatapos ng programa. Ang pera na yon ay totoong nagbibigay ng pagkakaiba para sa gamot, para sa apo, para sa inyong pang-araw-araw na gastos. Ngayon, usapan natin ang timing. Ito ang tanong na laging naririnig namin. Kailan ba darating ang pera ko? Sinabi ng SSS na ang maagang pagpapatupad ng 2026 pension increase ay inaasahang maglalabas ng halos 6.5 billion sa karagdagang benepisyo mula Hunyo hanggang Agosto 2026 na direktang maaabot ang milyon-milyong pensyado at kanilang mga pamilya. Kung ang inyong pensyon ay dumadating sa inyong bangko o ATM account bawat buwan, makikita ninyo ang pagbabago ng automatiko simula Huno 2026. Hindi kayo kailangang pumunta sa SSS office. Hindi kayo kailangang mag-apply. Ang pagtaas na ito ay automatiko para sa lahat ng kwalipikadong pensyonado. Hindi kayo kailangang humiling ng espesyal.
Ang SSS mismo ang mag-a-adjust ng inyong buwanang halaga. Pero narito ang isang bagay na dapat ninyong gawin. Siguraduhin na updated ang inyong disbursement account. Kung ang inyong SSS pension ay hindi pa nakakredit sa isang bangko o e-wallet, posibleng maantala ang inyong pagbabayad. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o i-update ang inyong account sa pamamagitan ng MySS Portal Online. Ito ang pinakamadaling paraan para masiguro na hindi kayo maliligtas sa inyong dagdag na pensyon. Hindi lahat ng ating mga senior ay miyembro ng SSS. At para sa inyong hindi ko nakakalimutan, mayroon ding tulong para sa inyo. Ang mga indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas na mahina, may sakit at walang regular na kita o pensyon mula sa ibang ahensya ng pamahalaan ay nagtatanggap ng buwanang 1,000 social pension sa ilalim ng DSWD Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Ayon sa pinakabagong datos, mahigit 4 na milyong senior citizens ang nakatanggap ng social pension payouts noong katapusan ng 2025. Ang ilang benepisyaro ay nakatanggap ng 3,000 para sa quarterly payments at ang iba ay nakatanggap ng 60,000 para sa naipon na halaga, depende sa kung paano ilalabas ng DSWD ang pondo. Kung kayo ay senior citizen, walang ibang pensyon at naninirahan sa isang lugar na mahirap ang kabuhayan, lumapit sa inyong barangay hall or DSWD office at itanong kung kwalipikado kayo para sa social pension. Huwag kayong mahiyang itanong. Ito ay karapatan ninyo. At kung matagal na kayong naghihintay sa listahan, may mahigit 1 milyong indigent senior citizens pa rin ang nasa waitlist dahil sa limitadong pondo. Kaya mahalaga na maaga kayong kumilos at i-follow up ang inyong status. Hindi lang pensyon ang magandang balita ngayong April 2026. Naglabas din ang SSS ng mga bagong programa na maaaring makatulong sa inyo sa araw-araw na gastos. Pag-usapan natin ang ilan sa mga ito. Una, ang Emergency Loan Program. Ang pinahusay na Emergency Loan Program ay nag-aalok ngayon ng 20,000 sa bawas na interest rate na 7% bawat taon na may 6 na buwang repayment moratorium. At mas madali na ring mag-qualify. Binago ng SSS ang eligibility requirements mula 26 buwan patungong 18 buwan ng posted contributions na may hindi bababa sa 6 na contributions na na-post sa loob ng nakaraang 12 buwan. Kaya kung kayo ay retirado na, ngunit kailangan pa ng emergency cash, maaari kayong mag-avail ng loan na ito ng mas madali kaysa dati. Pangalawa, may bagong micro-an program na darating. Ang SSS ay maglalabas ng short-term loans na mula 1,000 hanggang 20,000 na may repayment terms na 15 hanggang 90 araw at affordable rate na 8% bawat taon na maaaring ma-access sa pamamagitan ng digital platforms at partner financial institutions. Para sa mga seniors na may maliit na pangangailangan, bayad sa gamot, bills o emergency, ito ay mas ligtas na alternatibo sa paghiram sa mga loan shark. Pangatlo, may pension loan program para sa mga retiree pensioners. Ang pension loan program para sa SSS Retire and Surviving Spouse Pensioners ay nagbibigay ng loanable amount na hanggang 300,000 para sa retirers at hanggang 150,000 para sa survivor pensioners. Ito ay malaking tulong para sa mga seniors na may mas malalaking pangangailangan, pagkukumpunin ng bahay, medical na operasyon, o iba pang malalaking gastos. Ngayon usapan natin ang mga bagay na dapat ninyong ingatan. Dahil kahit maganda ang mga balita, mayroon ding mga bagay na maaaring makaapekto sa inyong pensyon kung hindi kayo maingat. Una, ang inyong loan deductions. Kung meron kayong umabot na SSS loan, salary loan, calamity loan, o anumang iba pang loan, posibleng may deduction pa rin sa inyong buwan ng pensyon. Tiyakin na alam ninyo kung magkano ang inyong net pension pagkatapos ng mga deduction. Minsan kasi ang pensyon ay tila maliit dahil maraming cash. Pumunta sa SSS at humingi ng statement ng inyong loan balance. Pangalawa, ang hindi naka-update na personal information.
Maraming seniors ang nagrereklamo na hindi dumadating ang kanilang pensyon sa tamang oras dahil may problema sa kanilang disbursement account, address, or beneficiary information. Ang solusyon ay simple. Bisitahin ang SAL o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at i-update ang inyong records. Dalhin ang inyong valid ID, SSS card, at kung mayroon ang inyong may SSS card. Pangatlo, huwag basta maniwala sa mga taong nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng bayad para makuha ang inyong pension increase. Walang bayad sa SSS para sa pension increase. Ito ay automatiko. Kung may lumapit sa inyo na nagtatanong ng bayad para i-process ang inyong dagdag na pension, scam iyon, i-report agad sa SSS Hotline 14 HAM 555. Para naman sa inyong mga kasalukuyang nagtatrabaho pa, at nasa edad 50 o 55, handa nang magplan para sa pinakamataas na pensyon. Pakinggan ito ng mabuti dahil ito ang maaring magbigay sa inyo ng ₱1,000 dagdag sa buhay. Ang halaga ng inyong SSS pensyon ay nakabatay sa tatlong bagay. Ang bilang ng inyong mga naiambag na taon, ang inyong average monthly salary credit at ang inyong edad ng pagreretiro. Kung maaari, huwag mag-retire ng maaga ng hindi kinakailangan. Ang bawat taon na patuloy kayong nagbabayad ng contribution ay nagdaragdag sa inyong final pension amount. Kung nagnenegosyo kayo o self-employed, siguraduhing nagbabayad kayo ng SSS bilang voluntary member. Ang maximum monthly salary credit ngayon ay 35,000. Kaya kung babayaran ninyo batay sa mas mataas na bus, mas malaki rin ang inyong magiging pension sa hinaharap. At kung kayo ay may asawa na parehong miyembro ng SSS, pareho kayong makatatanggap ng hiwalay na pensyon. Hindi ito pinagsama-sama o pinipigilan ng isa sa isa. Dalawang buhay na SSS pensyon ang posibleng dumating sa inyong tahanan bawat buwan. Isipin ninyo ang halaga ng iyon para sa inyong pamilya. Bago natin tapusin, pag-usapan natin ang inyong pensyon sa susunod na mga buwan. Sa September 2026, magpapatupad muli ang SSS ng susunod na round ng pension adjustments. 10% taunang pagtaas para sa retirement at disability pensioners at 5% taunang pagtaas para sa death at survivor pensioners. Dahil ang mga adjustments ay nagko-compound sa 3 taon ng implementasyon, ang kabuwang pension increases mula 2025 ay magiging 16% hanggang 33% depende sa uri ng pensyon. Iyan ang sabi mismo ng Department of Finance. Hindi ito haka-haka, hindi ito pangako lamang. Ito ay nakaopisyal na at inilabas ng pamahalaan bago pa man magtapos ang unang quarter ng 2026. Sinabi rin ni Finance Secretary Frederick Go na ang 142 bilyong net income ng SS para sa FY 2025 ay nagposisyon sa SS bilang pinaka-profitable na government-owned or controlled corporation sa buong bansa. Ibig sabihin ang SSS fund ay matibay at ang inyong pensyon ay protektado. Hindi kayo kailangang mabahala na mauubos ang pondo. Mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal nating seniors, ang mensahe ngayong araw na ito ay simple. Kayo ay minamahal ng sistema. Hindi perpekto ang lahat at marami pa ring pagpapabuti ang kailangan. Pero ngayong April 2026, ang SSS ay gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang inyong buwanang kita sa pagreretiro. Narito na ang mga pagbabago. Ito ay para sa inyo. Ang kailangan ninyo ay ang manatiling updated, magtanong at huwag mag-atubiling kumilos. Pumunta sa MySS online o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch. Dalhin ang inyong ID. Itanong ang inyong current pension amount. Itanong kung may deduction ba sa inyong account at siguraduhin na updated ang inyong bank account para sa disbursement. Kung may kakilala kayong senior citizen na hindi pa alam ang mga bagong balitang ito, ibahagi ninyo ang video na ito sa kanila. Isang simpleng share ay maaaring magbigay sa isang lolo or lola ng dagdag na kaalaman na magbibigay sa kanila ng mas komportableng buhay. Iyan ang pagmamahal natin sa isa't isa bilang mga Pilipino.
Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong pamilya. Ang tandaan, ang inyong mga tao ng pagtrabaho, ang inyong mga tao ng pagbabayad ng kontribusyon, mayroon iyon ng halaga. Kayo ay karapat-dapat, kayo ay nararapat, ang SSS ay nagbabayad na, M.